Well, let's hope ganun nga ang mangyari. Pero hanggang hindi na bago ang Constitution, laging meron dyan makakalamang nadidihado na hindi ikabubuti ng mga Pilipino. At sana ay maisip nga ni Pangulong Pinoy na kung gusto niya ng equal opportunity sa lahat ng mamamayang Pilipino, ito yung pagkakataon, ano? Na kung saan ay kung siya ang magsasabi na dapat baguhin ang konstitusyon, siguro hindi magkakaroon ng maramihang oposisyon para diyan dahil ang angkan ng Aquino at kawang ko naman talaga ang mga pangunahing kumokontra sa pagbabago ng ating saligang batas. Yeah, hindi, maraming kukontra dahil karamihan sa mangyayari sa pagbago ng Constitution. Ang unang papamaan yung mga corrupt na politician, sila yung nakaupo Sila yung mag-approve sana ng ano. Kaya the best way to go is talaga ibigay na lang niya sa referendum. True referendum, Wala lang maraming para tao na. Maraming discussion sa Kamara at sa Senado. Pero kung ikukumpara mo sa bilang ng Pilipino, which is almost below 100 million, ano, iilan lang siya kang mga corrupt politicians na yan, di ba, engineer? Okay. Pero kung referendum ang voters, kailangan lang doon is 2/3 ng Pilipino. Yung voters. So, kung 100 million, approximately 30 million. 60 million. Pag 64 million, pag may 64, pero hindi lang botante lahat yun. Tama. Sa botante lang. So 2/3 ng voters. 4% ng botante. Mga 20 lang, mga 30. Ano na yun? It automatically becomes the approved law of the land. Sana umasa tayo, ano? Dahil syempre kahit pa paano ay nag-iisip din itong si Pinoy, ano? Gaya ng sinabi niya sa kanyang inaugural speech, ay talagang marami siyang naipangako na kung saan ay puro sa kagandahan ng ating bansa. At sana ay makita niya para maipatupad niya ang mga pangako niya na dapat magsimula siya sa pagbabago ng konstitusyon. Okay, from Romuel Alarcon. Ang text ay, ang pinakamaganda education ay ayusin. Sana umpisahan sa curriculum. Synchronize both high school and college. Ayusin sira-sirang school at kahit hindi mo na magdagdag. Ayan, no? Medyo nawala, no? Nawala sa linya si engineer, no? Engineer, tawag na lang po ulit, ano? Medyo naputol po ang inyong linya ng telepono. Okay, tuloy lamang po tayo abang inaantabayanan po natin ang muling pagtawag ni Engineer Arthur B. Uy. Okay, from Nards ng Angeles City. Yan, sabi niya, no? So, Nards Romero of Angeles City. Sabi niya, Koyang Saldi, okay ang resource person na kinahiyan niya ang maging Pinoy because of dirty kubeta. It's okay. Huwag lang ang citizen ay may nagpapakamatay ng isang teenager because of bullying at marami ang napapraning at niraratrat ang mga classmate. Ayan. Ayan, yun nangyaring incident yan sa isang school sa States, ano? Pero siyempre, ipinaliwanag na yan ni Engineer Arthur B.O. na yan ay mga isolated cases na kung saan ay hindi naman daw maaaring tuluyang mawala, lalo na sa mga civilized countries tulad ng States, ano? Siyempre ng ibang bansa dyan sa Europa. Pero kung ikukumpara naman daw ang naging kabutihan ng mga patakaran tulad ng right to bear arms ay mas malamang ang idinulot na kabutihan kumpara doon sa mga insidente tulad ng pamamaril ng isang estudyante sa kanyang classmate sa mga paaralan, no? So yan, no? Okay, meron pa tayong text dito, no? So ayan, nakikinig sa kabilang linya si Engineer Arthur B. Ano? Ang sabi ni ni Romuel Alarcon, ano? Ang sabi niya ay magutom. Teka. Okay.
Okay, yan. Okay, Narja Romero, Pangangalas City. Okay, engineer, no? Ito, meron tayong text dito. Basahin ko, hindi mo yata narinig kanina, no? Sabi ni Narja Romero, Pangangalas City, Koyang Saldi, okay ang resource person na kinahiya niya ang maging Pinoy because of dirty kubeta. It's okay. Huwag lang ang citizen ay may nagpapakamatay ng isang teenager because of bullying at marami ang napapraning at niraratrat ang mga classmate. Yan. What can you say about that, engineer? Hindi ko masyado na okay. Naintindihan yung question niya. Sabi niya, okay lang daw na katulad mo na medyo nahihiya ka dahil yung mga kubeta sa airport ay marurumi, no? Okay lang daw 'yon. Okay lang daw 'yon. Wag lang daw na merong isang citizen sa isang bansa na nagpapakamatay dahil sa issue ng bullying at napapraning kaya niraratrat yung kanyang mga classmates sa school. Ibig sabihin mga dayuhan magpapakamatay? No, di ba may insidente sa States, hindi ko lang alam kung saang county, na kung saan ay yung isang estudyante ay napraning at nagdala ng baril at pinagbabaril niya yung kanyang mga classmates. Parang ganun sinasabi niya. Karamihan naman yung mga meron silang mental problem. Yes, at sinabi ko nga, mahirap na natin talaga maiwasan yun dahil nga may mental problem. At saka sinabi ko at napag-usapan na natin yan nung mga nakaraan nating programa dito na yan ay issue ng the right to bear arms na kung saan sinasabi mo nga nung mga nakaraang programa natin dito na although may mga ganyang insidente ay kung ikukumpara naman ang kabutihang may dudulot ng right to bear arms ay mga isolated cases lang itong mga ganitong kaso na kung saan kung ikukumpara doon sa pakinabang ay mas maraming naidudulot na katahimikan yung right to bear arms. Definitely. Yan, no? So ganun lang, okay? Okay, meron pa tayong text dito, no? Yan. Ang continuation ng text ni Romel Alarcon. Ang sabi niya, ang third na dapat ayusin, ang pangatlo na dapat ayusin sa gobyerno ay strengthen ang vocational course sa Pinoy. Was advocating in his speech. Agricultural school should be fused para bastante tayo at hindi magutom. Basic need muna. Ayan sabi ni Romuel. Very true yan. Kung maitama yung constitution, yan ang isa sa mga bagay na mangyayari. Kasi yung mga necessities ng mamamayan, laging may nakabantay dyan ng mga regulatory board. Kagaya sana yung pag-build, operate, and transfer. Na-foresee na yan nung tamang regulatory board. In the first place, hindi na-approvehan yun. Tapos, kung inaprubahan man yun, hindi sila basta-basta makakapagtaas ng biglaan na mabilis na toll fee. Okay, tama, no? Okay, meron tayong text dito, engineer, no? Si Ma'am Josie, Sabi niya, good evening, Saldi and engineer. Sabi niya, wait na lang muna tayo sa diskarte ni President Pinoy sa inaugural speech niya. Sobra overwhelming siya while delivering his speech. Kaya nga ang binati niya in particular yung mga naglook-look lang sa kanya para maging president siya. So be it. Salamat po, Josie. Yan. So wait na lang daw tayo. So wait tayo, no? Pero siyempre, ang sinasabi lang natin dito at gaya ng pinaparating ng Americans for a Better Philippines ay your group is very hopeful na malaki ang magiging pag-asa ng ating bansa kung pagbabatayan ang mga naging pahayag ni Pangulong Pinoy. Di ba, engineer?